Naaalala ni Adan ang paglikha kay Eva. Nakikiusap siya ng matatas para sa pagkain at inumin. At nang umaga ng ika-43 araw, sila'y lumabas sa yungib na nahahapis at nananangis. Ang kanilang mga katawan ay payat at sila'y uhaw na uhaw at nagugutom dahil sa pag-aayuno at pananalangin at sa mabigat nilang kalungkutan dahil sa kanilang pagsuway. At nang sila'y makalabas na sa yungib, sila'y umakyat sa bundok sa dakong kanluran ng hardin. Doon sila tumindig at nanalangin at nagsumamo sa alahaya na ipagkaloob sa kanilang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At matapos ang kanilang mga panalangin, si Adan ay nagsimulang magsumamo sa alahaya na nagsasabi, "O Aba, Yahawah akong alahaya at aking manlilikha." Iyong iniutos na magtipon-tipon ng 4 na elemento at sila'y nagtipon-tipon sa pamamagitan ng iyong utos. Pagkatapos, iyong iniladlad ang iyong kamay at ako'y inyong nilalang mula sa isang elemento, ang alabok ng lupa, at iyong dinala ako sa hardin sa 3 oras sa Biyernes at ipinaalam mo ito sa akin sa yungib. Noon, sa una, hindi ko nakilala ang gabi o araw, sapagkat ako'y may maliwanag na kalikasan, ni ang liwanag na aking tinitirhan ay nag-iwan sa akin upang makilala ang gabi o araw. Pagkatapos, muli, o alahaya abayaawa, sa 3 oras na yon, ang inyong nilalang, iyong dinala sa akin ang lahat ng hayop, at mga leon, at mga ostriches, at mga ibon sa himpapawid, at lahat ng bagay na gumagalaw sa lupa na iyong nilikha sa unang oras bago pa ako sa Biyernes. At ang iyong kalooban ay ako ang magpanggalan sa kanilang lahat, isa-isa nangkop na pangalan. Ngunit ibinigay mo sa akin ang pangunawa at kaalaman, at isang dalisay na puso at tamang pag-iisip mula sa iyo, upang pangalanan ko sila ayon sa iyong sariling pag-iisip tungkol sa pagpapangalan sa kanila. O abayaawa, iyong ginawa silang masunurin sa akin, at iyong iniutos na wala ni isa sa kanila ang tumalikod sa aking kapangyarihan ayon sa iyong utos at sa paghaharing iyong ibinigay sa akin sa kanila. Ngunit ngayon silang lahat ay naging taga-ibang bayan sa akin. Pagkatapos, ito ay sa 3 oras ng Biyernes na iyon, nunal ako'y inyong likhain at iyong inutusan ako tungkol sa punong kahoy, na hindi ako dapat lumapit ni kumain yon, sapagkat sinabi mo sa akin sa hardin, ba't kinarin mo ito sa kamatayan ay mamamatay ka. At kung pinarusahan mo ako gaya ng iyong sinabi ng kamatayan, dapat sana'y namatay ako sa sandaling iyon. Higit pa rito, nang iyong utusan ako tungkol
sa punong kahoy na hindi ako dapat lumapit ni kumain yon. Si Eva ay wala noon sa akin, hindi mo pa siya nililikha, ni hindi mo pa siya kinuha mula sa aking tagiliran, ni narinig pa niya ang utos na ito mula sa iyo. Pagkatapos sa katapusan ng ikatlong oras ng Biyernes na iyon, o alahaya, iyong pinangyarihan ang isang antok at isang pagkakatulog na dumating sa akin, at ako'y nakatulog at nalunod sa pagkakatulog. Pagkatapos, iyong hinugot ang isang tadyang mula sa aking tagiliran at nilikha ito ayon sa aking wangis at larawan. Pagkatapos ako'y nagising, at nang makita ko siya at malaman kung sino siya, sinabi ko, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Simula ngayon, siya ay tatawaging babae. Ito ay muwa sa iyong mabuting kalooban, o alahayang abayabawa, na iyong dinala sa akin ang isang antok at isang pagkakatulog, at na iyong kagyat na inilabas si Eva mula sa aking tagiliran hanggang siya ay lumabas, upang hindi ko nakita kung paano siya ginawa. Ninasaksihan ko man, o aking alahaya, kung gaano kakilabot at dakila ang iyong kabutihan at kaluwalaan niyan. At sa iyong mabuting kalooban, o alahaya, iyong nilikha kaming dalawa ng mga katawan na may maliwanag na kalikasan, at iyong ginawa kaming dalawa na iisa, at iyong ibinigay sa amin ang iyong biyaya, at pinuno mo kami ng mga pagpupuri sa Espiritu Santo, upang kami ay hindi magutom ni mauhaw, ni makilala